Masayang araw, mga ka-PL. Kaabang-abang, etong ibabalita ko sa inyo, mga ka-PL. Abay, tila magsisimula na po ang labanan ni Amy Marcos versus Tambaloslos. House of Representatives versus Senado. At House of Representatives pa rin, mga ka-PL, versus OBP. Dahil po dito sa 39 billion pesos AKAP fund ni Tambaloslos, mga ka-PL, na binura ni Amy Marcos at mariing tinutulan ng Senado na di umano ay ipaglalaban ni Tambaloslos itong 39 billion pesos, mga kababayan. Hindi pwede. Pirmahan nyo yan, Senado. Kinakailangan maging pera yan. Paano yan? Tinutulan ng Senado, edi mag-rumble na kayo dyan. Ito po ang buong balita, mga kababayan. Basahin ko po. Pero bago ko simulan magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like na rin ang video. Maraming salamat. Magkikisuyo lang. Excited na ako dito, mga kababayan. Kung sino ang magwawagi. Dito na lang sa magpinsan kay Amy Marcos at Tambaloslos. Magrambulan na kayo dyan. Nagrambulan na nga si Tambaloslos at si Kokak. Si Amy naman ngayon. At saka si Tambaloslos. Aba, dalawa na ang kalaban ni, ni Tamba, mga kababayan. Eto. Para sa kaalaman ng lahat, medyo mahaba-haba itong babasahin ko. Ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, ay hindi bahagi ng National Expenditure Program o NEP. Hindi rin ito nakapaloob sa budget ng DSWD. So, solo lang ho nito nila, mga kababayan. Ni Tamba, ang laking halaga nito. At wala rin sa listahan ng kanilang mga nais gawing proyekto. So, kung ano lang ang maisipan nila, may pera naman tayo 39 billion. Gawin na natin to. Pwede natin paghati-hatian. Nakawan ang datingan, mga kababayan. Bigla na lang itong lumitaw noong nakaraang taon at nagkaroon lamang ng guidelines sa huling bahagi ng Marso ngayong taon matapos questionin ng ilang mambabatas. Mga kababayan, sa madaling salita, ang question nito walang iba kundi ang Senado. Dahil nakakagulat nga naman ang laki ho ng halaga na ito. 39 billion. Sigurado ba tayo na itong buong halaga na ito para talaga sa AKAP o baka naman para sa malalim nilang bulsa, mga kababayan? Tuloy ko pa. Dahil dito, binura ni Senator Amy Marcos ang 39 billion AKAP fund na sinasabing pet project ni Martin Romualdez, mga kababayan. Pet project. Ayan, pet project. Para sa kanya lang yan, mga kababayan. Hayahay siya. Ano ginagawa nila ngayon? Namimigay ng may cash, may bigas, pero naroon si Tambaloslos. Sure ba tayo? Na yung pondo na hiningi nila nung nakarang taon, maibibigay sa taong bayan. Ito pa. Sino ang pangunahing tagapagtanggol ng AKAP? Attorney Migs Nograles di umano, mga kababayan.
at ang grupo niyang Young Guns o Young Guns. Oh. Sila rin ang mga taong tumututol sa mga programa ni BP Inday Sara Duterte sa dahilang di umano'y duplikasyon ng mga proyekto ng DSWD. Maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan. Kaya pala, hindi nabibigyan ng sapat na pondo ang OBP dahil tinututulan pala nitong mga young guns, mga kababayan. Ayaw ho nilang pakilusin, pagtrabahuhin ang ating pangalawang Pangulo kasi ang ginagawa ng pangalawang Pangulo, tunay na trabaho, serbisyo sa taong bayan, walang ibinubulsang pondo, naiinggit sila, baka mas lalong lumakas pa at matalo si Tamba sa 2028 election kasi plano tumakbong presidente ang buang mga kababayan. O tuloy! Ngunit, sila rin ang mismong namimigay ng ayuda. Kita nyo na? Sa isang tungkulin na hindi saklaw ng House of Representatives. Nakita nyo na? Ano ba ang trabaho? Nitong mga kongresista, mga kababayan, gumawa ng batas. Yan lang. Hindi ho saklaw ng HOR, mga kababayan, ang bumaba sa laylayan para ipakita ang kanilang mukha, iabot itong mga gusto nilang iabot sa tao. Hindi ho yan saklaw. Hindi ho nila trabaho yan. Pero ano ginagawa nila ngayon? Nagpapakita sila ng mukha. Lalong-lalo na yung tambaluslos. Kahit sa bigas, maliwanag nakalagay, Martin Romualdez Rice. Yan po ang bagong variety ngayon. Huwag nyo pong kakainin yan, masisira po ang tiyan nyo dyan. O ito pa. Ngayon, ito na mga kababayan. Ipinangako ni Martin Romualdez na ipaglalaban ang pondo ng AKAP. Gira na ito. Bugbuga na ito, mga kababayan. Magulo na nga ang bansa natin, ginugulo pa nitong giatay na tambaluslos na ito, mga kababayan. Hindi na nga inaprubahan ng Senado yung 39 billion pesos AKAP fund, hahabulin niya pa rin, mga kababayan. Samantala, ayon sa pinakahuling balita, sinabi ni Senator Joel Villanueva na maraming senador ang tutol sa AKAP at nais na lang, mga kababayan, itaas o taasan na lamang ang budget ng OBP. Boom! Tambaluslos! Yari ka nito! Maiinggit nito si Tambaluslos, mga kababayan, at yung mga young guns na mga tagatira o tirador ni Tamba. Eto pa. Sino ang magwawagi? Yan ang malaking katanungan, mga kababayan. Kasi, Kamara, may kapangyarihan din yan, mga kababayan. Sila ho ang may hawak ng pondo. Paano kung gustuhin ng Senado na itaas o taasan ang pondo ng OBP at tutulan naman nitong mga buaya sa Kamara? Ito pa. Amy Marcos versus Martin Romualdez. HOR versus Senate at HOR versus OBP. Let the battle begin, mga kababayan. Tayong mga taga-subaybay sa kanila, mga kababayan, na napipiko na, nakakainis na, mag-aantabay na lang tayo sa mga magaganap pa. Pero bago ko po tapusin itong video ito, mga kababayan, meron lamang po akong maikling announcement. Hinihiling ko po sa inyong lahat. Alam nyo naman o kilala naman nyo naman siguro itong tinatawag na Friday Group. Mga vloggers na nagpupunta tuwing Biyernes sa EDSA Shrine. Mga kababayan, may bago po.
Saturday group. Kung merong Friday group, Saturday group. Para ang purpose ho nito, mas palawakin pa ang pagkilos o panawagan para sa gobyernong hindi na po nagugustuhan ng karamihan. Mangunguna po mga kababayan ang bisdakeros. Lahat ng bisdakeros vloggers mga kababayan, noon, iilan pa lang kami nagsimula niyan ng bisdakeros na yan. Ngayon, dumami ng dumami. Dahil narinig po ng ibang mga vlogger, mga DDS vlogger, alam niyo na ho, yung pakikipaglaban ho natin ngayon. Suportahan ho sana ninyo mga kababayan, Saturday group. Magsisimula na po ito. Bukas, Sabado ba bukas? O itong Sabadong darating, magsisimula na po. Alas 3 ng hapon, magtitipon-tipon na ho roon. Sa EDSA Shrine pa rin. Sa EDSA Shrine pa rin mga kababayan. Pero hindi ho mawawala ang Friday group. Nadagdagan lang, meron ng Saturday group. 3 p.m. sa EDSA Shrine, sa mga meron pong libreng oras na mga kababayan natin dyan, makikita nyo po doon ang ating mga kaibigang vloggers. Baka pumunta rin po ako mga kababayan pagka natapos na po itong mga inaasikaso ko dito sa amin. Busy lang ako ngayon eh. Okay, sana po suportahan natin ito mga kababayan. Mas marami, mas mabuti. Simulan na po natin. Kailan pa ba tayo kikilos? Hanggang yaw-yaw lang tayo? Dito lang tayo sa loob ng bahay? Lumabas na ho tayo ng kalsada mga kababayan. Hindi po ito matatawag na destabilisasyon, kundi mananawagan tayo sa gobyerno at marami tayong panawagan. Kaya kita-kita tayo ngayong darating na Sabado mga kababayan. Mas marami, mas maganda. Isama ninyo inyong mga kaibigan na mga kaparehas ho natin ng paniniwala para maipakita ho natin sa kanila na naghihimutok na ang taong bayan. Hindi po ito destabilisasyon, kundi mananawagan lang tayo. Ganyan lang kasimple. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.